Bukod sa Pebrero, ang buwan ng Disyembre raw ang panahon ng pagmamahalan dahil sa dami na ng mga nagpapakasal at mga reunion. Pero ayon sa isang pag-aaral, panahon rin daw ito ng hiwalayan. Narito ang report. Tila hindi kumpleto ang Pasko ni Mika ngayong taon dahil jacket na lamang daw ang panangga niya sa lamig ng simoy ng hangin. Wala na kasi ang mainit na yakap ng kanyang kasintahan matapos silang maghiwalay ilang linggo bago magpasko. Mahigit 4 na taon rin ang kanilang relasyon, kaya ganun na lamang ang kanyang paghihinayang. Pasko ko, syempre kulang. Na dati may kasama ko magsisimbang gabi bago pa mag-Christmas, tapos Noche Buena, kasama namin siya na ang hirap eh. May seat na siya dun sa table namin eh, tapos bigla nawala. Batay sa datos na nakalap ng data journalist na si David McCandles, hindi nag-iisa si Mika. Sa tinatayang 10,000 Facebook status na may salitang break up o broke up at yung mga nagbago ng relationship status, lumalabas na nagaganap ang hiwalayan tuwing huling linggo ng Nobyembre hanggang sa linggo bago magpasko. Para sa isang psychologist, may kaakibat kasing stress sa mga magkakarelasyon ng holiday season. Holidays like Christmas and Valentine's are very emotionally charged days. And dahil emotionally charged sila, then it somehow brings out our emotional insecurities. Pero sa hiwalay na pagsusuri ng mga Facebook data scientists, napag-alaman na marami ring nabubuong mga bagong relasyon tuwing Disyembre, pumapangalawa lamang sa Valentine's Day. Tulad na lang ng bagong kasal na Harriet at Kimberly. December 2010 sila nagkakilala at nagpakasal nitong 12-12-12. Sa tala naman ng National Statistical Coordinating Board o NSCB, pangalawa ang Disyembre sa buwan na may pinakamaraming nagpapakasal. Nagkita na lang ulit kami, reunion. Yung elementary reunion namin, last December 2010. Sarap siya magluto. Nakuha niya yung stomach ko. It's very important na hindi single ang Pilipino na teenager or adult. Filipinos expect na meron silang karelasyon. And kung walang karelasyon, then there's a tendency to think na lonely yung taong yun. Pero anuman ang kapalaran ngayong Kapaskuhan, mainam na panahon ito para magnilay upang maging maganda ang pagsisimula ng bagong taon. Christmas probably should be used to reflect on your current relationship. It's the period before the New Year, and the New Year is a symbol of turning over a new leaf. And so it's good to assess yung mga weaknesses, flaws ng pagkatao mo, and also yung weaknesses and flaws ng relationship. So something can be done about it. It's always good to enter the new year without baggage. Ano man ang inyong status, tandaan na hindi mawawala ang pagmamahal ng may kapal, pamilya at mga tunay na kaibigan, anuman ang panahon.